Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Zhao Zilong. Sa panahon ng Yellow Armband Rebellion ng Han Dynasty noong ika-19 na siglo, ang mga miyembro ng royal family ay nahati. Naging magkaaway sa isa't isa at sumiklab ang isang malaking digmaan. Si Zhao Zilong ay isa sa pinakamalakas na mandirigma, ngunit pagkatapos ng labanan, ginamit niya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid para magretiro at manirahan sa isang malayong nayon. Pagkalipas ng 7 taon, isang babae na nagngangalang Xiao Fan ang dumating sa nayon. Dumiretso siya sa bahay ni Zhao Zilong kung saan sinalubong siya ng 12-dosenang mga bitag. At sa kabila ng kanyang talas ng pakiramdam, nahulog siya sa isang bitag. Ang may-ari ng bahay ay lumabas at lumapit sa babae. Nabigla si Zilong nang makita ang mukha nito. Tinanong niya kung ilang mandirigma ang natitira sa kanilang grupo at kailangang aminin ni Xiao Fan na mula sa 1,000 mandirigma ay 6 na lang ang natitira, at pagkatapos ay bumuo sila ng grupo ng mga bandido. Ang pag-uusap sa pagitan ng magkaibigan ay naputol ng pamangkin ni Zilong, na pinalaki niya mula nang mamatay ang kanyang kapatid. Ipinaalam sa kanila ng bata na isang masamang opisyal ang dumating sa nayon kasama ang isang buong hukbo. Nakipagkita si Zhao Zilong sa opisyal para malaman kung ano ang pakay nila sa nayon. Ang opisyal ay nagpakita ng larawan ni Xiao Fan. Pinaghahanap ito dahil sa paratang na pagbuo ng isang bandidong grupo para sirain ang general. Sinubukan ni Zilong na kumbinsihin ang opisyal na wala siyang alam tungkol sa takas. Ngunit hindi pinaniwalaan ng taga-subaybay ang dating bayani at hinugot ang kanyang espada. Walang pagpipilian si Zhao kundi ang lumaban. Ilang sandali ay hiniling ng isang matandang lalaki kay Zilong na huwag ipagkanulo ng babae ang buong nayon. Ang opisyal ay nagkunwaring huwag pakinggan ang mga sinasabi at umalis. Hindi naiintindihan ng bata kung ano ang nangyayari, ngunit ipinaliwanag ng kanyang tiyuhin na may plano ang opisyal at umalis upang kumuha ng reinforcement. Ibinalita ng opisyal kay General Xia Haoen kung ano ang nangyari. Nalaman niya na may kaugnayan sina Zhao Zilong at Xiao Fan. Nakipaglaban sila sa isang labanan 7 taon na ang nakakaraan, at ang mga nakaligtas na mandirigma ay naging mga bandido. Matapos marinig ang balita, inutusan sila ng general na sumakay sa kanilang mga kabayo. Napagtanto na mapanganib na manatili sa nayon, kaya't si Zhao Zilong kasama ang kanyang kaibigan at ang kanyang pamangkin ay pumunta sa kagubatan. Subalit natagpuan sila roon ng general at napatay ang bata sa pamamagitan ng kanyang palaso. Hinamon ni General Haoen si Zilong upang labanan siya. Kinikilala siya bilang isang malakas na kalaban. Ang mga mandirigma ay nagkaroon ng mahabang labanan at hindi nagpapatalo sa isa't isa. Ngunit ang general ay mas malakas at nagawang disarmahan si Zhao Zilong. Itinapon niya ito sa isang bangin at pagkatapos ay nagpadala ng isang hukbo sa nayon upang sakupin ito. Si Xiao Fan ay dinakip upang dalhin sa bilangguan. Nang hindi inaasahan, nagising si Zhao Zilong sa bagon ng isang hindi kilalang matandang lalaki kung saan natagpuan siya sa isang ilog. Ang mandirigma ay tumalon palabas upang makatakas at hanapin si Xiao Fan, ngunit naramdaman niya ang matinding sakit na dulot ng kanyang mga pinsala sa katawan. Nakiusap ang matanda na bumalik siya. Mula sa matanda, nalaman ng mandirigma ang pagkamatay ng mga tao sa kanyang nayon. Hiniling sa kanya ng matanda na manatili at sumama sa kanila upang pagalingin ang kanyang katawan mula sa mga pinsala. Hindi malaman kung saan siya dapat pumunta ngayon, kaya naman sumang-ayon si Zilong. Dinala ng matanda ang mandirigma sa lokal na ospital, at napansin ni Zilong si General Yun Chan doon. Sinabi ng matanda na sa kanyang pag-iwas ay matagal nang isinuko ng general ang malaking pangalan sa pakikipagtulungan kay General Liu Bei. Nang marinig ang pangalan ay kinabahan si Zilong. Umalis ang matanda para kumuha ng bagong mga gamot, at si General Liu Bei mismo ang pumasok sa silid. Sa kabila ng kanyang katayuan, nakikipag-usap siya sa mga tao doon na parang mga anak niya. Nag-aalala ito sa kanilang kalusugan. Sinamantala ng matanda ang sandali, lumingon at hinarap ng matanda ang general upang ipakilala siya sa mandirigma, ngunit nakatakas si Zilong. Si General Liu Bei ay nagmadaling lumabas upang sundan ang mandirigma at natagpuan ito sa labas ng nayon.
Hindi maintindihan ng matagal ng kaibigan kung bakit iniiwasan siya ni Zilong. Naalala ng dalawang mandirigma kung paano iniwan ni Zilong ang kanyang kaibigan 7 taon na ang nakararaan. Gayunpaman, tiniyak ng general sa kanyang kaibigan na wala siyang hinanakit at hiniling sa kanya na huwag na siyang iwan muli. Inanyayahan ni General Liu Bei ang kanyang kaibigan para sa tanghalian at pagkatapos ay ipinamahagi niya ang natitirang pagkain sa mga tao ng lungsod. Pagkatapos ng tanghalian, dinala ng general ang kanyang kaibigan sa kanyang kubo at binigyan siya ng isang lumang pilak na punyal. Nang makita ang memorable na punyal, pumayag si Zhao Zilong na manatili at suportahan ang kanyang kaibigan sa labanan laban sa malupit na si Cao Cao. Ngunit pagkatapos ng labanan, nangako siyang aalis at humiling na huwag siyang pigilan. Dumating sa kubo ang bunsong kapatid ng general at hinamon si Zilong na makipaglaban upang makilala siya sa tunay na pagkalalaki. Pinipigilan ni Liu Bei ang isang kamag-anak, ngunit pinakalma ni Zilong ang kanyang kaibigan at tinanggap ang hamon. Dalawang kalaban ang sabay na lumabas laban kay Zhao Zilong, ngunit hindi ito ang hahadlang sa mandirigma upang ipakita ang kanyang lakas at husay sa pakikipaglaban. Naalala niya kung paano siya lumaban sa larangan ng digmaan, kung saan kasama ang kanyang tapat na mga kaibigan. Makalipas ang 1 taon, pumunta si General Hauen sa lugar ni Cao Cao at humingi ng 5,000 mangangabayo upang labanan si General Liu Bei. Iginagalang ng general ang katapangan ng mandirigma ngunit hiniling sa kanya na maghintay hanggang sa mamatay si Liu Bei upang maagaw nila ang kapangyarihan. Bumisita si Zhang Han sa kanyang matagal ng kaibigan na si Xiao Fan sa bilangguan. Ipinatawag ng pinahirapang babae ang mandirigma at hiniling na ibigay ang isang bagay kay Zhao Zilong. Samantala, may pumunta sa bahay ni Liu Bei at gumawa ng sunog doon. Sinubukan ng general na protektahan ang kanyang kapatid, ngunit pinipigilan siya ng usok hanggang sa biglang may sumalakay na isang asasin na muntik nang mapatay si Liu Bei. Lumapit si Zhao Zilong upang tulungan ang kanyang kaibigan. Pinunit niya ang maskara ng asasin at nakilala ito bilang si Gao Miao. Isang mandirigma na dati niyang kasamahan ngunit ngayon ay isa ng bandido. Nahuli ni Zilong ang taksil ngunit lumuhod at hiniling sa kanyang kaibigan na si Liu Bei na huwag masyadong parusahan ito. Sa kabila ng galit ng kanyang kapatid, si Liu Bei ay sumunod sa kahilingan ng kanyang kaibigan at binigyan ang kriminal ng kaparusahan ayon sa kanyang nakikitang naaangkop dito. Nagpasalamat si Zhao Zilong sa general at hiniling sa taksil na dalhin siya sa kanyang dating mga kaibigan. Sa kagubatan, ang paghahanap ay sinalubong ni Zhang Han, ang kanyang dating kaibigan na ngayon ay naging isang bandido ng kagubatan at asasin. Inabot niya kay Zilong ang isang kahon na may nakakatakot na panlilinlang mula kay Hauen, bahagi ito ni Xiao Fan. Nang makita ang laman ng kahon, napagtanto ni Zilong na patay na si Xiao Fan. Ipinasa ni Zhang Han ang mga huling salita ng babae at sinabing sa buong buhay niya ay iniisip ang tungkol kay Zhao Zilong. Lumipas ang ilang taon, at may anak na si Liu Bei. Siya si Liu Shan na naging bagong tagapagmana at bagong banta kay General Cao Cao. Samantala, inalok ni Hoi Dong ang kanyang pamangkin na si Hauen para kunin ang mahiwagang baging upang hindi siya tatablan ng kahit anong sandata at maglingkod sa bansa. Dahil sa lalong madaling panahon ay magsisimula na silang sumalakay. Kalaunan ay nagpadala si Cao Cao ng hukbo upang salakayin ang lungsod at sila ay nagtagumpay ngunit nakatakas si General Liu Bei. Nagawang iligtas ang kanyang mga tauhan at pamilya. Ang mga takas ay nagtatago sa kagubatan. Sa gabi, ibinahagi ni Liu Bei sa kanyang kaibigan na nararamdaman niyang wala siyang halaga, ngunit tiniyak ni Zilong sa general na wala itong dapat sisihin. Ilang sandali ay ipinaalam ng gwardya na ang hukbo ni Cao Cao ay sumalakay sa kampo. Ngunit sa halip na mga sundalo, ang mga mamamayan ng Fangcheng ay dumating sa kagubatan at gustong sumama sa general. Hiniling ng mga tagapayo ni Liu Bei na paalisin ang mga takas upang hindi makuha ang atensyon ng hukbo ni Cao Cao o magdusa sa kagutuman. Ngunit tumanggi ang general na iwanan ang mga taong nagtitiwala sa kanya. Sa kalsada, ipinakita kay Zilong ang isang sibat na natunaw mula sa isang pilak na punyal. Napilitan siyang subukan ang sandata ng sabay-sabay. Isang hukbo ng kaaway ang lumapit sa hanay at ang lahat ay naghanda para sa labanan. Ang labanan ay tumagal at ang general ay nakipaglaban sa buong lakas.
Dinala ni Zilong si Liu Bei sa ligtas na lugar, kahit na nawawala ang kanyang asawa at anak mula sa kariton. Ang ikatlong general na kapatid ni Liu Bei ay nananatili sa labanan. Nakahanap ang kamag-anak ng grupo ng mga nakatakas at ipinaalam sa pinuno na hindi niya nailabas ang kanyang asawa at sanggol. Hindi maaaring ipagsapalaran ni Liu Bei ang kanyang sarili dahil umaasa sa kanya ang mga taong bayan. Kaya naman nagboluntaryo si Zhao Zilong na hanapin at iligtas ang pamilya ng kanyang kaibigan. Sa oras na ito, ang asawa ng general ay nagmamadali mula sa nasunog na nayon upang hanapin ang kanyang anak. Ngunit sa halip ay nahulog siya sa mga kamay ng mga sundalo. Iniligtas siya ni Zhao Zilong mula sa kasawian sa pamamagitan ng pangako sa babae na talunin ang hukbo, hanapin ang kanyang anak, at babalik sa general kasama niya. Kailangang harapin ni Zilong ang buong hukbo. Madali niyang tinalo ang mga kalaban gamit ang kanyang sibat. Nagmamasid sa burol sina Haoen at Hoidong na kalaunan ay sinamahan ng grupo ni Zhang Han habang nanonood ng labanan. Nang madaig ni Zhao Zilong ang kanyang mga kalaban, siya ay pumunta sa umiiyak na isang sanggol at hindi siya nagkamali sa pag-aakalang ito ay isang bitag. Si Zhang Han ay lumabas upang salubungin siya. Inamin ng bandido na isang malaking bounty ang iniaalok para sa ulo ni Zilong na gusto niyang makuha. Kalmadong sumagot si Zilong at sinabing sa ibang araw ay ibibigay niya ang kanyang buhay sa kapayapaan ngunit hindi ngayon. Nawala ang kanyang kasintahan, pamangkin, at mga kaibigan, at ngayon ay dapat man lang sana niyang mailigtas ang anak ni Liu Bei. Ang mandirigma ay nakipaglaban sa isang hukbo ng mga bandido na nakipagsabuatan kay Haoen. Isa-isa silang pinabagsak, ngunit si Zhang Han ay naging mas malakas. Ang isang bandido kasama ang sanggol ay bumagsak sa lupa. Ang bandidong ito ay nangako kay General Liu Bei na protektahan ang tagapagmana ng trono. Ang dating kasamahan ni Zilong na si Zhang Han ay nagtanong sa kanya kung bakit niya piniling sumama sa mahinang si Liu Bei, kung mas mabuti nang siya ay lumayo sa kanila. Sinagot ni Zhao Zilong na siya ay gumugol ng 15 taon sa paghahanap ng paraan upang mabuhay ng marangal. Pinulot ni Zilong ang sibat mula sa lupa at dinisarmahan niya si Zhang Han, ngunit hindi lumaban ang dati niyang kaibigan. Sinabi nito na humanga siya sa tugon ng mandirigma at hindi na siya lalabanan muli. Hiniling ng bandido kay Zilong na isama sila para tulungan siyang marating ang hukbo ni Liu Bei ng ligtas. Si Zilong at ang mga bandido ay nanatili sa kampo ng huli at nakaupo sa paligid ng apoy hanggang umaga. Sila ay nagsalitan sa paglalambing sa sanggol na tagapagmana. Sa umaga, ang magkakaibigan ay magkasamang umalis, tulad ng ginagawa nila maraming taon na ang nakalilipas. Sa daan, lahat sila ay nag-uusap kung ano ang kanilang gagawin ngayon dahil ang pagiging bandido ay kailangang tapusin pagkatapos nilang sirain ang kanilang kasunduan kay Haoen. Napag-usapan din nila ang tungkol sa kanilang edad na umabot sa punto kung saan lahat sila ay gustong manirahan sa isang tahimik na lugar at magsimula ng pamilya. Ang magandang mood ng grupo ay nasira nang makita ang dati rin nilang kasamahan na si Gao Miao na nakasabit sa gitna ng kalsada. Nang tutulungan na sana ng grupo ang kanilang kaibigan, isang palaso ang lumipad papunta sa kanya. Isang hukbo ng mga sundalo ni Cao Cao na pinamumunuan ni Haoen ang lumabas mula sa talahiban patungo sa kanila at ang grupo ay naghanda para sa isang malaking labanan. Sa kabila ng higit na bilang ng mga kalaban ay tumayo ang grupo laban sa mga sundalo at napatay ang karamihan sa kanila. Napansin ni Zhao Zilong na tumabi si Haoen at sinundan ito para lumaban ng one-on-one. Ang matagal ng magkaaway ay nagkatagpo sa larangan ng digmaan pagkalipas ng ilang taon. Sa pagkakataong ito ay lalong lumakas si Zhao Zilong ngunit ibinunyag ni Haoen ang kanyang kakilakilabot na sikreto sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang mga damit. Inihayag niya ang isang katawan na nilikha ng isang mahiwagang baging na hindi masisira. Bilang patunay, ang lalaki ay humawak sa sibat gamit ang kanyang kamay, at inatake si Zilong ng panibagong sigla, sunod-sunod na suntok at gumagalaw ng mas mabilis kaysa anino. Ang mga kaibigan ni Zilong ay sumisigaw sa kanyang pangalan para humingi ng tulong, natigilan sa pakikipaglaban at nakatayo sa likod ng bawat isa tulad noong nakaraang digmaan. Si Zhao Zilong mismo ay nakahandusay sa lupa habang may panaginip kung saan ang kanyang namatay na pamangkin ay dumating para sa kanya.
Si Hao En ay tiwala sa kanyang tagumpay, ngunit si Zhao Zilong ay bumangon mula sa mundo ng mga patay at binuhay ang lahat ng kanyang mga namatay na kaibigan kabilang na si Xiao Fan. Naghahanda silang manalo sa labanang ito at binibigkas nila ang slogan, "Magkasama sa buhay at sa kamatayan." Ang dalawang magkaaway sa kabilang buhay ay walang kapayapaan, at ang kanilang labanan ay nagpapatuloy. Inatake ni Hao En si Zilong ngunit nasangga ito at tumalsik ang espada ng kalaban. Kinuha niya ito at ginamit para sa isang final move na tumapos sa buhay ni Hao En. Sa wakas ay natapos ang digmaan. Ang lahat ng mga mandirigma ay wala ng mga buhay, at tanging ang sanggol na tagapagmana lamang ang patuloy na sumisigaw sa mga bisig ng nakaligtas na si Zilong. Nawalan na ng pag-asa si Liu Bei na makita ang kanyang anak o ang kaibigang kinaladkad niya sa digmaang ito. Ngunit biglang sumulpot ang bayani dala ang sanggol na tagapagmana. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas at kita-kita ulit tayo sa susunod na upload. Mag-like at mag-subscribe upang makapag-upload pa kami ng higit pang mga video. Kung okay lang ay paki-share nyo na rin. Salamat sa inyong patuloy na panonood sa ating mga uploads.